Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kailangan umattend na dyan si Sara. Actually, hindi naman inimbitahan siya para maidepensa niya yung sarili niya. Pero kung hindi siya a-attend, nasa kanya yan. Pag hindi siya umattend, hindi pwedeng ipapadala niya lang ang abogado. Mga kabunyog, ililinaw ko lang. Hindi pwede ditong abogado lang. Siya talaga dapat ang umattend. Bakit hindi pwedeng abogado lang? Hindi pa naman po kasi ito trial. Hindi pa ito trial. Kahit ginagamit ang term na mini trial, technically hindi pa ito trial. Kumbaga, ano pa lang yan? Hearing ng Justice Committee. Kaya ang may karapatan pa lang dyan na magsalita, yung mga members ng Justice Committee, yung mga kongresista. Pangalawa, yung complainant, yung mga complainant, at saka yung respondent. Sino yung complainant? Ay di ba doon sa first impeachment complaint, yung third impeachment complaint, ang complainants doon, si Father Saballa at saka yung mga civil society. So, a-attend sila dyan sa hearing at makakapagsalita sila doon. Sino naman ang respondent? O, di si Sara Duterte. A-attend din siya dyan dapat at makakapagsalita siya. Ang mga abogado, hindi pa dyan pwedeng magsalita. Doon sila sa trial sa Senate. O, yan po ang rules dyan. Pero pwede bang magdala ng abogado si Sara? Pwede, para mag-assist lang sa kanya. Pero ang pwede lang na magsalita sa trial ay sa hearing, una, ang pwede lang magsalita ay ang complainants. Hindi, unang-una muna yung mga kongresista na member ng Justice Committee. Sila lang. Sila ang pwedeng magtanong, sila ang pwedeng magsalita, magmanifest. Sila rin ang pwedeng mag-motion. Yung mga complainants, pwede rin sila magsalita. Yung respondent, si Sara, pwede rin siyang magsalita para idepensa ang sarili niya. Pero wala pang abogado na pwedeng magdepensa. Wala pa. Hindi pa pwede ang abogado. Bakit? Hindi pa naman ito trial. Hindi pa po ito trial. Kumbaga, ito na nga yung isyong ginagamit ng kampo ni Sara eh. Ito na yung isyong ginagamit ng kampo ni Sara. Bakit na hindi pwedeng idepensa si Sara ng mga abogado niya? Yun ang nakalagay sa rules eh. Yun ang nakalagay sa rules ng impeachment. Ang mga abogado pwedeng umattend to assist lang. Para lang mag-assist. Kahit naman sa complainants, pwede rin magdala ng abogado yung mga complainants. Pero, hindi rin sila pwedeng, yung abogado ng complainants ang magsalita. Hindi. Sila pa rin, yung mga complainants ang magsasalita. At pangalawa, ganun din sa respondent, si Sara lang ang pwedeng magsalita doon. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon ang tanong, a-attend kaya si Sara? Si Sara sana, ang gusto niya, ang mag-attend para sa kanya, yung mga abogado niya. Bawal nga yan sa rules. Bawal sa rules yan. Bakit naman kasi hindi pwedeng abogado? Hindi pa nga po kasi yan trial. Hindi pa po trial. Parang, ang status po nito, alam nyo, kahit ito kasi mga kabunyog kahit sa labor case, ito nga, pinapaliwanag ko ito kasi nagtuturo ako ng labor eh. Alam nyo bang sa labor law, sa mga labor cases, kapag ang manggagawa, workers or empleyado, magrereklamo sa DOLE, kapag pumunta siya dun sa DOLE, hindi niya pa kailangan ng abogado, hindi pwedeng may abogado. Kapag nasa ano pa lang, yung early stage pa lang ng kaso, bawal kang magbitbit ng abogado mo. Bakit bawal kang magbitbit ng abogado mo? Hindi pa naman technically kaso yun. Parang nagsusumbong ka pa lang sa DOLE, kaya paghaharapin pa lang kayo, yung employer at saka yung nagrereklamong empleyado. Pipilitin kayong magkausap, magkasundo. So, hindi kailangan ng abogado doon. Pero kapag hindi kayo nagkasundo, dadalhin na ngayon sa arbitration. Doon na ngayon kailangan ang abogado sa arbitration. Ganyan din dito. Wala pa ito sa trial. Ano pa lang ito eh. Ano pa lang ito. Actually, para kang, ang role dyan ng House of Representatives, para kang lumapit sa piskal o sa prosecutor. Nagsumbong ka sa prosecutor. Parang piskal, mayroon po akong kasong irereklamo. O di ba? Parang katulad ito ng criminal case. Sa criminal case, pupunta ka sa piskal. Ano yan eh? Tatanungin ka ng piskal, sino bang nirereklamo mo? Di sasabihin mo, yun yung magiging respondent.
Mayroon ka bang mga ebidensya? Mayroon, ito. Sinong mga testigo mo? Ito. Oh. Katapos ngayon, ang gagawin ng piskal, papadalhan ngayon ng kopya yung respondent. Papadalhan ng subpina para sumagot, mag-submit ng counter affidavit. Ngayon, pagsagot ng ano ng nung respondent, i-assess, i-evaluate ng fiscal o ng prosecutor kung may probable cause. Pag nakita ng prosecutor na may probable cause, isasampa niya na yung kaso sa korte. Yan na yung tinatawag na information. Yung fiscal na ngayon ang magiging ng abogado ng complainant. Ngayon, kumbaga dito, ganyan ang nangyayari sa impeachment. May nag-file muna ng impeachment complaint, ini-evaluate ngayon ng committee ng Kamara, sufficient ba ito in form? Sufficient ba ito in substance? Sufficient ba ito in grounds? Mayroon ka bang mga ebidensya at testigo? Tingnan nga natin. Ipatawag mo nga yung mga testigo mo at ebidensya. Tingnan nga natin mga ebidensya mo. Yan na yung gagawin sa March 25. Kumbaga, ini-evaluate pa lang ng Kamara kung ito bang impeachment na ito ay dapat talagang suportahan ng Kamara at dalhin sa Senado para magkaroon ng trial. Kumbaga, nag-i-evaluate ang Kamara. Pero hindi rin ito ginagawa ng House of Representatives as a judge. Wala. Hindi sila dito judge. O ngayon, dahil kailangan ng due process, kailangan ipaalam mo sa respondent sa kasong ito, si Sara Duterte. O, mayroon sa yung reklamo. O, umattend ka na sa hearing, sa trial, sa March 25, hearing proper na ito. O, magsisimula na, ipipresent yung ebidensya at testigo laban sa iyo, baka gusto mong sagutin. O, kaya nakay ano yan mga kabunyog, mga kababayan, nakay Sara yan kung a-attend siya o hindi. Ngayon, pwede ka bang magsalita doon sa hearing? Yes, pwede siyang magsalita si Sara. Pwede niya bang kumprontahin ang mga testigo doon? Yes, pwede. Pero hindi pwedeng yung abogado niya. Mag-a-assist lang sa kanya yung abogado niya. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung mangyayari dito. O ngayon, yung nirereklamo ng kampo ni Sara na bakit daw yung mga abogado hindi pwedeng magsalita, kasi nga, hindi pa naman ito trial proper. Hindi pa ito trial proper. Hearing ito para ma-determine kung may probable cause. So, binibigyan dito ng pagkakataon ang complainants na magsalita, i-present ang mga testigo at ebidensya. Binibigyan din ng pagkakataon ang respondent na magdepensa ng sarili. Wala silang, hindi pa pwedeng mga abogado nila ang magpapapil diyan. Tatanungin sila ng mga members ng Justice Committee, tatanungin yung complainant, tatanungin din yung respondent. Pag hindi umattend ang respondent, parang wini-waive mo. Ibig sabihin, wini-waive mo yung karapatan mong idepensa ang sarili mo. Ay di ba? Yan yung naging desisyon ng Korte Suprema. Hindi daw binigyan si Sara ng due process. Hindi daw pinagsalita doon sa Kamara. O sige. Kaya sige, sa dito pwede na siyang magsalita. So, makakapagsabi pa ba ang kampo ni Sara na hindi siya binigyan ng due process? Actually, ngayon pa lang, kini-question na naman ng kampo ni Sara, due process daw. Wala daw due process itong ginagawa ngayon ng Kamara, sus naman. Wala pa bang due process yan? Kung haba-haba na nga ng prosesong pinagdadaanan, due process pa rin. Ano ito mga kabunyog? Ang gagamitin na naman siguro nilang argumento, bakit hindi pwedeng magsalita ang mga abogado ni Sara? Ay, ano yan nakalagay yan sa rules. Ganyan talaga. Ang importante diyan, binigyan siya ng pagkakataong magsalita, si Sara. Pero kung ayaw niyang magsalita, ayaw niyang mag-attend, bahala siya. Ibig sabihin niyan, wini-waive niya yan. Wini-waive niya ang kanyang karapatang magdepensa ng sarili niya. Kasi, ang gusto siguro ni Sara, bahala na yung abogado niya. Hindi naman pwede yun. Kasi yan ang rules. Yan ang rules. Kahit alin naman na impeachment, pagdating sa investigasyon sa Kamara, yung pa lang, hearing pa lang, hindi pa diyan papapil ang mga abogado. Kasi pag pinapapil mo na yung abogado, magiging magulo na yan. Masyado nang mahaba ang proseso niyan. Ito, ano pa lang naman to, determination ng probable cause. Kumbaga, hindi pa talaga ito guilt ng respondent Hindi pa naman dinideklara dito kung guilty siya o hindi. Ano lang, probable cause lang. Ibig sabihin, may basihan ba itong itong impeachment na ito para may probable cause ba ito para dalhin na sa plenary at pagbutuhan? Yun lang yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yung sinasabi nilang bakit walang karapatang magsalita ang mga abogado, hindi pa ito trial. Hearing pa lang ito. Ay maaalala nyo,
Kahit naman, di ba, tingnan nyo yung mga investigation on in aid of legislation sa mga sa Kamara. Di ba? Kahit sa Senado, may mga imbitado dyan ng mga resource persons, may kasama silang abogado. Pero yung abogado, hindi pwede magsalita. Si Duterte, nang pinatawag sa Kamara sa Quadcom, si Duterte pwede magsalita kasi siya yung inimbitahan eh. Pero yung abogado niya, hindi pwede. Yung abogado niya, hindi pwede. Ganon din, kahit ako, nung pinatawag ako sa Kamara, umattend ako. Pero hindi pwedeng ang abogado ko ang magsalita para sa akin, ako. Ganyan sa mga hearings. Sa mga hearings sa Kamara, ganyan. Hindi pwedeng magsalita ang mga abogado. Pwede lang na mag-assist. Kung mapapanood niyo yung mga hearing sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado, kahit yung mga resource persons, katulad ni Bernardo, pag tinatanong siya ng mga kongresista, magtatanong muna siya sa abogado niya, nasa likod niya. Hindi pwedeng yung abogado niya ang magsalita para sa kanya. Si Sara ganyan din. Dapat umattend siya para idepensa niya ang sarili niya. Ngayon, kung may gusto siyang itanong sa abogado niya, tatanungin niya. Pero hindi pwedeng abogado niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.